Marco, gising ka na? Mahina ang boses ni Iris, halos pabulong, habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang aking buhok. Ang liwanag ng umaga ay sumisilip sa kortina. Nagbibigay ng gininto ang sikat sa silid. Iris, dahan-dahan ako nagmulat ng mata. Ang aking mga braso ay nakapulupot pa rin sa kanya. Ang init ng kanyang katawan ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Anong oras na? Maaga pa pero hindi na ako makatulog eh. Bumuntong hininga siya, ang kanyang hininga ay mainit sa aking leeg. Ang dami ko kasing iniisip eh. Ano yun? Sabihin mo sa akin, nandito lang ako. Ang lahat, ang nangyari, si Leo, ikaw, tayo, parang panaginip lang ang lahat. Parang hindi totoo. Totoo ito, Iris. Ang sakit na naramdaman natin, totoo. Ang pagmamahal na nararamdaman ko ngayon, totoo. At ang pag-asa, totoo rin. Pag-asa? Paano tayo magkakaroon ng pag-asa, Marco, kung wala na si Leo? Kung ang lahat ng pangarap natin nawala na? Hindi, Iris. Hindi nawala ang lahat. Ang pagmamahal natin kay Leo nananatili. Ang mga alaala niya mananatili rin. At ang pagmamahal natin sa isa't isa, yun ang magbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy. Pero, ang sakit eh. Sobrang sakit. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko yung sakit eh. Sa bawat pagmulat ko ng mga mata, nakikita ko yung mukha niya. Paano natin ito kakayanin, Marco? Paano nga ba? Magkasama tayo, Iris. Haharapin natin ito ng magkasama. Hindi ka na mag-iisa. Hindi na tayo mag-iisa. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit, Marco. Bumitaw siya sa yakap at tumingin sa akin. Ang kaniyang mga matay puno ng luha. Ang bawat umaga, nagigising ako na walang kasama. Ang bawat pagtingin ko kay Leo, na nakikita ko ang mga mata mo. Bawat pilit kong tinatago ang katotohanan para lang protektahan siya. Sa sakit na pwedeng idulot ng pagkawala mo. Ang lahat ng iyon, binayaran ko ng mahal. Sobrang mahal. At binayaran ko rin, Iris, sa pamamagitan ng pagiging walang direksyon sa buhay. Ang pagiging playboy, ang paghahanap ng kung ano-anong nawawala sa akin, ang pagiging manhid sa damdamin ng iba. Lahat ng yun, binayaran ko rin. Dahil hindi ko alam kung ano ang tunay na halaga ng pagmamahal. Hanggang sa makita ko kayo. Hanggang sa maramdaman ko ang sakit nang mawala si Leo. Ngayon alam ko na. Ikaw at si Leo, kayo ang nawawala sa akin. At ngayon nawala na siya. Ikaw na lang ang natitira sa akin, Iris. At hindi ko nahahayaan na mawala ka. Marco, hindi ko alam ang sasabihin ko. Huwag ka na magsalita, Iris. Maniwala ka lang sa akin. Hayaan mo akong patunayan ang sarili ko. Hayaan mo akong maging karapat-dapat sa tiwala mo. At sa pagmamahal mo. Hayaan mo akong bumuo ng bagong pamilya sa'yo. Isang pamilya na puno ng pagmamahal. Isang pamilya na matatag. Isang pamilya na hindi na masisira. Pamilya? Ang kanyang tinig ay nanginginig. May bahid ng pag-alinlangan. Posible pa ba yan, Marco? Matapos ang lahat-lahat? Posible, Iris, kung gusto natin. Kung handa tayong magpatawad. At kung handa tayong magmahal ulit. Hindi na ito nakabase sa kalokohan at takot, kundi sa responsibilidad, pagkakaintindihan at pagmamahal na hinubog ng sakit. Handa ka ba? Mahirap eh. Sobrang hirap pero handa ako kung handa ka rin. Handa naman ako subukan, di ba? Na magtiwala uli basta huwag mo na akong iiwan. Handa ka, Iris. At hindi na kita iiwan, papangako. Hindi kailanman. Sabi ko nga, di ba, paulit-ulit. Mahal kita. Mahal na mahal. Mahal din kita, Marco. Ang mga araw na sumunod puno ng malilit na hakbang. Ang bawat pag-uusap, nagpapagaling sa mga sugat. Ang bawat paghawak ng kamay, nagpapatibay sa koneksyon. Ang bawat pagtingin, nagpapalalim sa pag-unawa. Nagsimula kami mag-usap tungkol sa hinaharap sa paraan na hindi namin nagawa noon. Iris, kumusta ka ngayon? May masakit pa ba sa'yo?
Okay lang ako. Medyo masakit pa rin ang ulo ko pero kaya naman. Salamat sa kape, Marco. Wala yun. Basta maging okay ka lang. Gusto mo kumain? May tinapay ako dito. Sige, salamat. Marco, anong plano mo ngayon? Sa trabaho mo? Trabaho? Oo. Babalik ako sa ospital. Kailangan ko lang bumalik. Maraming pasyente na nangangailangan ng tulong. Ganun ba? Pero okay ka na ba? Hindi ka pa ba pagod? Okay lang ako, Iris. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong gamitin ang kaalaman ko para makatulong naman sa iba. At kailangan ko rin maging abala. Para hindi ko masyadong isipin ang lahat. Ikaw, anong plano mo? Ako, hindi ko alam eh. Hindi ko pa naisip. Ang lahat ng plano ko kasama si Leo eh. Ngayon na wala na siya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Iris, kailangan mo magpatuloy. Kailangan mo magkaroon ng bagong layunin sa buhay. Hindi lang para sa sarili mo kundi para sa atin, para sa kinabukasan natin. Pero paano nga? Paano ako magsisimula ulit? Tutulungan kita, Iris. Magkasama tayo. Gusto mo bang mag-aral ulit? Gusto mo magtrabaho? Anong gusto mong gawin? Sabihin mo lang sa akin, handa akong suportahan ka sa lahat ng gusto mong gawin. Hindi ko alam, Marco. Hindi ko pa talaga alam eh. Well, okay lang yan, Iris. Huwag mo madaliin. Pagpahinga ka muna. Pagalingin mo muna ang sarili mo. At kapag handa ka na, nandito lang ako. Handa akong tulungan ka. Basta huwag kang susuko ha. Hindi ka nag-iisa. Salamat, Marco ha. Maraming salamat. Ang mga linggong lumipas, puno ng pagbabago. Nagsimula akong bumalik sa ospital. Mas masinsinan, mas mapagmalasakit. Sa Iris naman dahan-dahang bumangon. Nagsimula siyang magbasa ng mga libro. Nagsimula siyang lumabas ng bahay. Ang bawat hakbang, maliit man, malaking pagbabago. Marco, gusto ko nang magsimula ulit. Gusto ko mag-aral ulit. Talaga, Iris? Ano gusto mong pag-aralan? Gusto ko maging social worker. Gusto ko tumulong sa mga bata. Gusto ko magbigay ng pag-asa sa mga pamilya na nangangailangan. Magandang idea yan, Iris. Susuportahan kita sa lahat ng gusto mong gawin. Kailangan mo ba ng tulong sa pag-apply? O sa tuition fee? Hindi na kailangan. May ipon pa naman ako at gusto kong magsimula sa sarili kong pagsisikap. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko. Alam kong kaya mo, Iris. Alam kong kaya mo ang lahat. Napaka-strong mo. Napakatalino mo. Salamat, Marco ha. Salamat sa suporta. Ang mga buwan na lumipas, puno ng pagbabago. Nagsimula si Iris sa pag-aaral, abala siya sa kanyang mga libro, sa kanyang mga assignments. Abala rin ako sa hospital ngunit sa bawat gabing magkasama kami. Nag-uusap, nagtutulungan at nagmamahalan. Marco, ang hirap ng statistics. Hindi ko maintindihan eh. Naku, hayaan mo, tutulungan kita. Ano bang hindi mo maintindihan? Ito. Madali lang yan. Ganito kasi yan. Ang pagtuturo ko sa kanya, ang pagtatanong niya, ang pagtawa namin, ang lahat ng yun nagpapatibay sa aming koneksyon. Salamat, Marco. Ang galing-galing mo. Naiintindihan ko na. Wala yun. Basta makatulong ako. Mahal kita. Mahal din kita, Marco. Ang bawat araw nagiging mas matibay. Matibay ang aming relasyon. Ang bawat sakit nagiging lakas. Ang bawat alaala ni Leo nagiging tulay sa aming bagong kinabukasan. Iris, may gusto ko itanong sa'yo. Ano yun, Marco? Ang kanyang tinig ay mahina, puno ng pagtataka. Gusto mo bang magpakasal tayo? Napatigil si Iris, ang kanyang mga matay lumaki. Puno ng gulat, ang kanyang hiningay bumigat. Magpakasal? Marco, hindi ko inaasahan yan. Alam ko pero ito ang gusto ko, Iris. Gusto ko maging asawa ka. Gusto kong bumuo ng pamilya sa'yo. Isang pamilya na matatag, isang pamilya na puno ng pagmamahal, isang pamilya na hindi na masisira. Pero paano si Leo? Hindi ba masyadong maaga? Hindi naman, Iris. Hindi ito maaga. Ito ang tamang panahon. Si Leo gusto niyang makita tayong masaya. Gusto niyang makita tayong magkasama. Gusto niyang makita tayong bumuo ng bagong buhay para sa kanya. At para sa atin. Marco, alam ko namang seryoso ka. Nakikita ko yun. Pero, medyo natatakot pa ako eh. Well, alam ka, Iris. Alam ko ang lahat ng yan. Pero haharapin natin ito na magkasama. Harapin natin ang sakit. Harapin pati ang takot. Pati na ang kinabukasan, magkasama tayo.
Mahirap, pero sige, mukhang handa ka rin. Handang-handa ako, Iris. Sige, Marco, magpakasal na tayo. Ang lahat ng nakaraan ngayon ay nagiging tulay sa kinabukasan. Isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Isang kinabukasan na puno ng pagmamahal. Puno ng bagong simula. Ang mga sugat, hindi man tuluyang naghilom, nagbigay ng lakas. Ang sakit, hindi man nawala, nagbigay ng pag-unawa. At ang pagmamahala namin, ngayon mas matibay, mas malalim at mas totoo. Mahal kita, Iris. Mahal na mahal. Mahal din kita, Marco. Mahal na mahal. Kailan mo gusto magpakasal, Iris? Kailan mo gusto magsimula tayo ng bagong buhay? Ang aking tinik, puno ng saya. Ang aking puso'y bumibilis. Hindi ko alam, Marco eh. Hindi ko pa naisip. Basta kasama ka. Yun lang yung mahalaga sa akin. Sige, kung ganon, magpaplano na ako. Gusto mo ba ng simple kasal o isang malaking kasal? Kahit ano, Marco, basta kasama ka. At sana makita tayo ni Leo. Makikita tayo. Makikita niya, Iris. Maniwala ka sa akin. Mananatili siya sa puso natin at magiging parte siya ng bawat hakbang natin. Hinalikan ko ang kanyang noo. Ang aking puso'y puno ng pagmamahal. Salamat, Marco. Maraming salamat. Niyakap niya ako ng mahigpit. Wala yan, Iris. Basta magkasama tayo, iyan ang mahalaga. Hinikpitan ko ang yakap ko ang lahat ng nakaraan ngayon. Naging tulay na sa kinabukasan. Isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Puno pa rin ng pagmamahal at bagong simula. Iris, gising ka na? Mahina ang aking boses, halos pabulong, habang marahan kong hinahaplos ang kanyang buhok. Ang sinag ng umaga, sumisilip sa bintana, nagpipinta ng ginito ang kulay sa kanyang mukha. Marco, ang aga mo namang gumising. Di na ako makakatulog, ang dami ko iniisip. Totoo ba ang lahat ng nangyari kagabi? Hindi ba ako nananaginip? Totoo yan, Marco. Narinig mo ba? Ang puso ko bumibilis. Naririnig ko, at ang puso ko rin. Kaya mo ba talagang magsimula ulit sa akin? Matapos ang lahat? Hindi ko alam, Marco eh. Yung sakit, masakit pa rin talaga. Yung takot nandito pa rin pero... Well, gusto ko subukan. Gusto ko maniwala na kaya natin. Kaya natin to. Maniwala ka, magkasama tayo. Pero, paano natin sasabihin sa iba? Sa mga kaibigan natin, sa pamilya mo? Yun ang hindi ko alam. Ang hirap eh. Ang dami natin kailangan ipaliwanag. Lalo na sa pamilya ko. Hindi nila alam ang tungkol sa'yo. Hindi nila alam ang tungkol kay Leo. Alam ko pero kailangan nating harapin. Magsama tayo. Kung kailangan ko lumuhod sa harap ng pamilya mo para humingi ng tawad, gagawin ko. Kung kailangan ko ipaliwanag ang lahat, ipapaliwanag ko. Basta handa ka. Handa kong gawin ang lahat. Marco, salamat. Pero, paano natin sisimulan? Napakadami. Mag-umpisa tayo sa pinakamadali sa mga kaibigan natin. Si Hans Martinez, ang kaibigan ko. Gusto mo bang tawagan ko siya ngayon? O hintayin natin mamaya? Ngayon? Hindi ba masyadong maaga? Hindi, gusto kong malaman niya kaagad. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang pinili ko. Ikaw ang mahal ko at ikaw ang pakakasalan ko. Ay naku, Marco, ang bilis pa talaga. Pero sige, tawagan mo siya. Harapin natin ito na magkasama. Sige. Okay, tatawagan ko na. Handa ka na ba? Bumangon ako. Kinuha ko ang telepono sa bedside table. Hinanap ko ang pangalan ni Hans sa contacts ko. Handa na ako. Bumuntong hininga siya at tumango. Pare, ang aga mo naman tumawag. May emergency ba? Hans, oo, may emergency. Isang napakagandang emergency. Emergency? Ano yan? Nahuli ka na naman sa party? O may nabuntis ka na naman. Hindi ganun. Mas malaki pa dyan. Hans, gusto ko malaman mo. Magpapakasal na ako. Ano? Magpapakasal? Kailan pa yan, pare? At sino? Hindi mo naman sinabi sa akin na may nililigawan ka na. Si Iris, Hans. Si Iris, ang nanay ni Leo. Magpapakasal kami. Si Iris? Naku pare, totoo ba yan? Hindi ka nagbibiro? Ang bilis naman na pagkatapos ng lahat ng nangyari. Oo, Hans, totoo to. At hindi to mabilis. Ito ang tamang panahon. Matapos ang lahat ng pinagdaanan namin, pati na ang mga sakit. Ngayon, mas matibay kami. Mas malalim ang pagmamahala namin. Nako, pare
Grabe ka, hindi ako makapaniwala. Pero congrats sa inyong dalawa. Sana maging masaya kayo. Kailan ba ang kasal? Ako ang best man, ha? Oo, Hans, ikaw ang best man. At salamat sa suporta. Kailan? Hindi pa namin napag-uusapan pero inform kita kagad. Sige. Basta mag-inuman tayo mamaya. Ipagdiwang natin yan. Let's celebrate na ko, Marco. Sa wakas, tumino ka na. Hindi na playboy, doktor na. Tapos mag-aasawa pa. Oo, Hans. Tumino na ako dahil sa kanya. Dahil kay Iris. Kay Leo. Sige, mamaya na lang ulit. May gagawin pa kami. Okay, sige pare. Congrats ulit. Bye. Ang ingay talaga ni Hans. Pero masaya siya para sa atin. Nakita mo? Handa siyang suportahan tayo. Ngayon, ano ang plano mo sa pamilya mo? Ang hirap eh. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila, lalo na kay Mama. Ang dami niyang tanong noon tungkol sa tatay ni Leo. Hindi ko sinabi ang totoo at ngayon paano ko sasabihin na ikaw ang tatay ni Leo at magpapakasal tayo? Harapin natin yun na magkasama, Iris. Handa ako ipaliwanag ang lahat. Handa ako humingi ng tawad sa kanila basta handa ka. Sige. Kailangan ko lang ng lakas ng loob pero kailangan natin magsimula sa simula. Kailangan nating ayusin ang nakaraan bago tayo magsimula ng bago. Tama ka, Iris. Tama ka. Kailangan nating harapin ang lahat at gagawin natin yun na magkasama. Marco, anong gusto mong theme sa kasal? Gusto mo ba ng garden wedding o church wedding? Kahit ano, Iris, basta kasama ka. At sana maging simple lang. Ayoko ng bongga. Ayoko ng masyadong maraming tao. Gusto ko intimate lang. Tayo lang at ang mga taong mahalaga sa atin. Ganun ba? Oo, gusto ko rin ng simple. Para mas maramdaman natin ang bawat sandali. Para mas makapag-focus tayo sa isa't isa. Pero paano ang guest list? Sino ang imbitahan natin? Mga pamilya natin, mga kaibigan. Yung mga taong nandyan para sa atin. Yung mga taong sumuporta sa atin sa lahat ng pinagdaanan natin. At syempre, si Leo. Gusto ko magkaroon ng lugar para sa kanya sa kasal natin. Marco, talaga? Gusto mo yun? Oo, Iris, gusto ko. Si Leo ang nagdala sa atin dito. Siya nagturo sa akin ng tunay na pagmamahal. Siya nagbigay sa atin ng pagkakataon para magsimula ulit. Kaya karapat dapat siya maging bahagi na espesyal na araw natin. Salamat, Marco. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo eh. Huwag ka na magpasalamat, Iris. Basta magkasama tayo, yun naman yung mahalaga, diba? Gusto mo bang maghanap tayo ng singsing ngayon? Simple lang. Yung hindi masyadong mahal pero puno ng kahulugan. Singsing? Ngayon na? Oo, ngayon na. Gusto kong bilisan. Gusto kong magsimula na tayo ng bagong buhay. Gusto kong maging asawa ka na agad. Ang bilis mo talaga pero sige, tara na. Ang pagpunta namin sa jewelry store, ang pagpili ng singsing. Bawat sandali, puno ng pagmamahal. At bawat tingin, puno ng pag-asa. Marco, tingnan mo to, ang ganda. Pero ang simple lang. Oo, ang ganda nga. Parang ikaw. Ito na ba ang gusto mo? Oo, ito na. Sige, kukunin na natin to. Ito ang simbolo ng pagmamahala natin. Simbolo ng bagong simula natin. Salamat, Marco. Maraming salamat. Iris, handa ka na ba? Hindi pa pero kailangan natin gawin to para kay Leo, para sa atin. Kumatok na sila. Sino yan? Mama, ako po to, si Iris. Ang pagbukas ng pinto, ang pagtingin ng nanay ni Iris, ang pagkabigla sa kanyang mukha. Iris, anak! Bakit ngayon ka lang nagpakita? At sino yung kasama mo? Mama, si Marco po to, ang fiancé ko. Fiancé? Marco? Nako, anong ibig sabihin yan? At bakit hindi mo sinabi sa akin na may fiancé ka na? At sino yung lalaking yan? Hindi ko siya kilala. Mama, please, hayaan mo muna kami magpaliwanag. Pwede po bang pumasok? Siya, pumasok kayo at ipaliwanag niyo sa akin ang lahat ngayon na. Ang pagpasok namin sa bahay, ang pag-upo namin sa sala, ang katahimikan, ang mabigat na hininga ng nanay ni Iris. Ngayon, magpaliwanag ka, Iris. Sino yung lalaking yan? At bakit pa sinasabi na fiancé mo siya? Mama, si Marco. Siya po ang ama ni Leo. Ano? Ama ni Leo? Naku, hindi! Hindi totoo yan! Bakit mo sinasabi yan? At bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Sino yung lalaking yan? Tita, please. Hayaan niyo po ako magpaliwanag. Ako po si Marco at ako po ang ama ni Leo.
Nagkamali po ako noon. Sobrang laki ng pagkakamali ko. Iniwan ko po si Iris. Iniwan ko po sila. Duwag po ako noon. Takot po ako sa responsibilidad. Takot ako sa mga commitment. Takot po ako sa chismis, sa reputasyon ko, sa lahat-lahat. At ngayon babalik ka pagkatapos ng lahat? Pagkatapos ng 7 taon? Ngayon ka bumalik para saan pa? Wala na ang apo ko. Wala na si Leo. Alam ko po na wala na si Leo. At alam ko po na hindi ko na siya may babalik pa, pero gusto ko po sanang tubusin ang sarili ko. Gusto ko po sanang panindigan ng lahat. Gusto ko po sanang maging parte ng buhay ni Iris. Gusto ko po sanang maging asawa niya. At sana bumuo ng pamilya sa kanya. Pamilya? Matapos ang lahat? Matapos ang sakit na dinulot mo sa anak ko? Hindi! Hindi ako papayag! Hindi ko kayo papayagan! Mama, please. Hayaan niyo po kami magpaliwanag. Nagbago na po si Marco, nakita ko po. At gusto ko po siyang bigyan ng pagkakataon. Pagkakataon na, anak? Pagkatapos ang lahat, hindi. Anak ko, hindi. Hindi mo pwedeng gawin yan. Mama, please. Mahal ko po si Marco. At gusto ko po siyang maging asawa ko. Para bigyan din siya ng pagkakataon na tubusin ang sarili niya para maging ama ng mga magiging anak namin. Ang katahimikan, ang mabigat na hininga ng nanay ni Iris, ang pagtingin niya sa akin, pati na kay Iris. Ang sakit, ang pag-unawa, ang pagtanggap. Anak, sigurado ka ba dyan? Hindi mo ko niloloko? Oo, Mama, sigurado po ako. Mahal ko po si Marco. At gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Sige, kung ganun. Kung yan ang gusto mo. Kung yan ang makakapagpasaya sa'yo, wala akong magagawa. Basta wag mo siyang sasaktan, ha? Kung sasaktan mo ulit ang anak ko, hindi kita patatawarin. Hindi ko kayo patatawarin. Opo, pangako po. Hindi ko na po siya sasaktan. Hindi ko na po sila sasaktan, pangako po. Ay sige, tumayo ka na dyan. Hindi mo naman kailangan lumuhod. Basta panindigan mo ang lahat ng sinabi mo. Salamat po, tita. Maraming salamat po. Iris, anak, mag-ingat ka. Mahal na mahal kita. Mahal din naman po kita, Mama. Niyakap ni Iris ang kanyang nanay. Ang kanyang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ang lahat ng nakaraan, ngayon nagiging tulay sa kinabukasan. Isang kinabukasang puno ng pagmamahal at bagong simula. Ang mga sugat, wala na. Nagbigay na rin ng lakas. Nagbigay ng pag-unawa. At ang pagmamahala namin ngayon ay mas matibay, mas malalim at totoo. Marco, nagawa natin. Oo, Iris. Nagawa natin magkasama. Ngayon, ano ng plano sa kasal? Kasal? Oo. Gusto mo ba ng simple o malaking kasalan? Kahit na nga anong Marco, basta kasama ka at sana nga. Yun nga, sinasabi ko lagi at gusto ko mangyari. Na makita to ni Leo. Makikita yan, maniwala ka. Sa bawat bagong buhay na bubuhay natin, kasama siya. Maraming salamat, ha. Wala yun. Iris, gising ka na. Ang ganda ng sikat ng araw ngayong umaga. Marco, ang aga mo na naman gumising. Hindi ka ba talaga natutulog ng maayos? Nakatulog ako, Iris. Sobrang sarap ng tulog ko pero hindi na ako makatulog ulit eh. Ang dami ko kasing iniisip. Ano ba yon? Yung kasal na naman. Hindi ka pa ba nagsasawa sa pagpaplano? Hindi ako magsasawa, Iris. Ang kasal na to, hindi lang to basta kasal. Simula to ng lahat. Pagpapatunay na handa na akong panindigan ng lahat. Handa ako bumuo ng pamilya sa iyo pero may naisip ako. Gusto kong maging simple lang ang kasal natin. Yung intimate. Mga taong mahalaga sa atin, tayo-tayo lang. Siyempre si Leo. Gusto kong magkaroon ng lugar para sa kanya. At tungkol sa lugar, gusto ko sa isang garden, yung may puno, yung tahimik. Gusto ko parang nasa paraiso lang tayo. Gusto ko maramdaman natin ang presensya niya. Ganun ba? Ang ganda ng idea mo, Marco, ha? Sige, hanap tayo ng garden na pwedeng pagdausan ng kasal. Pero, paano pamilya ko? Ang mga kaibigan ko, hindi ba sila magtatampo ng intimate lang? Hindi yan, Iris. Maintindihan nila. Ang mga taong mahalaga sa atin, maiintindihan nilang sitwasyon natin. Ang sakit na pinagdaanan natin, ang pag-asa na binubuo natin. Gusto ko maramdaman nila na ito ay isang bagong simula. Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat na nagmamahal sa atin. Si Hans sa kaibigan ko. Pumayag na siyang maging best man. At gusto niya,
Siyang magbayad ng inumin. Talaga? Si Hans? Pero sinong maid of honor ko? Wala akong masyadong kaibigan eh. Alam mo naman. Huwag ka mag-alala, Iris. Gusto mo, pinsan ko si Ate Mia. Gusto mo ba siyang makausap? Napakabait niya. Ganun ba? Sige, kung hindi siya abala. Gusto ko rin ang kausap tungkol sa kasal. Alam mo naman, hindi ako sanay sa ganito eh. Huwag ka mag-alala, Iris. Harapin natin ito na magkasama. Lahat, bawat detalye, bawat proseso, sa bawat sandali, mararamdaman natin ang pagmamahal ni Leo. Pati na rin yung pagmamahal natin sa isa't isa. Ang mga sumunod na araw, puno ng pagpaplano. Ang bawat pag-uusap, nagpapagaling sa mga sugat. Bawat paghawak ng kamay, nagpapatibay sa koneksyon. At bawat tingin, nagpapalalim sa pag-unawa. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa hinaharap sa paraan na hindi namin nagawa noon. Marco, tingnan mo to. Ang ganda ng bulaklak na to. Ito kaya ang ilalagay natin sa altar? Para kay Leo? Oh, Iris, ang ganda. Ang puti parang anghel. Tamang-tama para sa kanya. At ang kasuotan natin gusto ko, simple lang din. Hindi masyadong magarbo. Para mas maramdaman natin ang kahulugan ng araw na to. Tama ka, Marco. Simple lang pero puno ng pagmamahal. At ang mga singsing natin, ang ganda-ganda talaga. Hindi ko akalain na darating ang araw na to. Hindi ko akalain na magkakaroon pa ako ng pagkakataong magmahal ulit. Ako rin, Iris. Ako rin. Ang dami kong pinagsisihan. Ang pagiging duwag ko, ang pagtalikod ko, ang lahat ng yun. Pero ngayon alam ko na, ikaw ang nawawala sa akin at ngayon na nandito ka na, hindi ko nahahayaan na mawala ka. Hinga ng malalim, Marco. Handa na ako. Handa na akong harapin ang kinabukasan sa'yo. Handa na akong bumuo ng bagong buhay. Handa na akong magmahal ulit. Basta, huwag mo na akong iiwan ulit. Nakikiusap ako. Handa ako, Iris. At hindi kita iiwan, hindi na kailanman. Pangako. Ang araw ng kasal, ang sikat ng araw na nagbibigay ng liwanag sa garden. Ang mga bulaklak ay sariwa, ang lahat ay payapa. Ang lahat puno ng pag-asa. Iris, ang ganda mo. Marco, ikaw rin ang gwapo mo. Narito tayo ngayon sa harap ng Diyos at ng mga taong mahalaga sa atin upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni na Marco at Iris. Opo, Padre. Sabay naming sagot ang aming mga kamay ay magkahawak. Marco, tinatanggap mo ba si Iris bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Opo, Padre, tinatanggap ko po si Iris. Iris, mahal na mahal kita. Alam kong nagkamali ako noon. Alam kong sinaktan kita. Alam kong iniwan kita pero ngayon nandito ako. Handa akong tubusin ang sarili ko. Handa akong panindigan ng lahat. Handa akong maging ama ng mga magiging anak natin. Handa akong maging asawa mo. Handa akong mahalin ka habang buhay at pangako. Hinding-hindi na kita iiwan. Hinding-hindi na ako alis sa tabi mo. Hinding-hindi na. Iris, tinatanggap mo ba si Marco bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Opo, Padre. Tinatanggap ko po si Marco. Marco, mahal na mahal din kita. Alam kong nasaktan ako noon. Alam ko natakot ako. Alam kong nag-isa ako pero ngayon nandito ka. Binigyan mo ako ng pag-asa. Binigyan mo ako ng pagkakataong magmahal muli. Binigyan mo ako ng pagkakataong bumuo ng pamilya. At pangako, mamahalin kita habang buhay. Magiging kasama mo ako sa lahat ng laban. Sa hirap at ginhawa. At hindi na kita iiwan. Hindi na. Ngayon, sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin, idinedeklara ko kayong mag-asawa. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Ang paghalik ko kay Iris, isang halik na puno ng pag-asa, pagmamahal at pangako. Ang lahat ng sakit ngayon nagiging lakas. Lakas na bubuo sa aming pamilya. Lakas na magtatayo ng bagong kinabukasan. Isang kinabukasan na may pait at maganda. Mahal kita, Iris. Mahal na mahal. Mahal din kita, Marco. Mahal na mahal. Ang pagtawa ng mga bisita, ang pagpalakpak, lahat ngayon parang musika sa pandinig ko. Ang pinakamagandang musika sa mundo. Iris, tingnan mo ang ganda ng araw.
Parang ngiti ni Leo. Pakiramdam ko nandito siya. Masaya siya para sa atin. Oo, Marco, nararamdaman ko rin. Nandito siya at masaya siya. Ang mga araw, linggo at buwan na lumipas, ang aming buhay unti-unting nagiging normal. Si Marco, patuloy sa pagiging isang mapagmalasakit na pediatrician. Si Iris, nagtatrabaho na bilang social worker, tumutulong sa mga bata at pamilyang nangangailangan. Ang bawat araw nila puno ng pag-ibig, pag-unawa at paghilom. Marco, kumusta ang trabaho mo ngayon? Marami ka bang pasyente? Oh, Iris, marami pero masaya ako. Lalo na kung nakikita ko ang mga bata na gumagaling. Pakiramdam ko, nakakatulong ako. Ikaw, kumusta ang trabaho mo? Marami bang natutulungan? Oo, Marco, marami. Nakikita ko sarili ko sa kanila. Ang mga pamilyang naghihirap, ang mga batang may sakit. At pakiramdam ko may purpose ako. May dahilan ako para bumangon araw-araw. Salamat, Marco. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon na maging ganito. Salamat at nandito ka. Wala yun, Iris. Basta magkasama tayo, yun ang mahalaga. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Marco. Ang bawat linggo, bumubisita sila kay Leo. Nagdadala sila ng bulaklak, nag-iilaw ng kandila. Nagkakwentuhan sila tungkol sa kanilang buhay. Ang lahat ng yun ay nagpapatunay na hindi kailanman nila malilimutan si Leo. Leo, anak, kamusta ka? Miss na miss ka na namin ni Mama. Oo, anak. Ang dami nang nangyari. Pagkasama na kami ni Papa. At masaya kami. Sana masaya ka rin dyan. Alam mo ba, anak, nagtatrabaho na ako. Nagiging social worker na ako. Tinutulungan ko ang mga batang katulad mo. At ang mga pamilyang katulad natin para hindi na sila mag-isa. Para hindi na sila maghirap. At ako, anak, mas naging mabuting doktor. Mas mapagmalasakit dahil sa iyo. Dahil ikaw nagturo sa akin ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang pagmamahal, ang responsibilidad, ang lahat ng iyon. Salamat, anak. Salamat sa lahat. Salamat at binigyan mo kami ng pagkakataon para magsimula ulit. Oo, anak. Salamat talaga. Mananatili ka sa puso namin, Leo, habang buhay. Hindi ka namin kailanman malilimutan. Ang katahimikan, ang pag-agos ng hangin, ang lahat ng yun nagbibigay ng kapayapaan. Ang lahat ng yun nagpapatunay na ang pag-ibig, kahit gaano kasakit, ay nananatili. Ang lahat ng yun nagpapatunay na ang buhay, kahit gaano man kahirap, ay magpapatuloy. Marco, tingnan mo. Napakaganda ng sikat ng araw, parang bagong simula. Ang tinig ni Iris puno ng pag-asa. Oo, Iris, bagong simula. Para sa atin, para sa kinabukasan natin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang lahat ng sakit ngayon ay nagiging lakas na. Lakas na bubuo sa aming pamilya at magtatayo ng bagong pag-asa. Pag-asa, kinabukasan na mapait at maganda. Ang trahedya ang nagbukas ng pintuan sa pagmamahalan nila. Isang pag-ibig na hindi perpekto, ngunit tunay at handang magtiis at magmahal kahit dala ang sugat ng nakaraan.